Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang atensyon ay katumbas ng pera. At kapag sinabi kong ang atensyon ay katumbas ng pera, literal lang ibig kong sabihin. Sa tingin mo ba, paano sumisikat yung mga taong sikat sa social media? Tingin mo ba kumikita lang sila dahil sa revenues nila sa Facebook o sa YouTube o sa iba pang social media platforms? Of course, maraming iba't ibang paraan para kumita ng pera kapag ikaw ay sikat. Isa na dito ang brand deals, ang pagiging ambassador at ang mga sponsorships. At lahat ng mga binanggit ko ay mga mabuting paraan para magamit mo yung kasikatan mo para magkaroon ka ng pera. Sa USA, may isang babae na sumikat at naging sobrang viral na kung saan-saan mo na makikita yung mukha niya dahil sa pagsasabi niya ng Hawk Tuah. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Sobrang viral niya, lumabas siya sa iba't ibang shows, nag-guest sa iba't ibang mga podcast hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sariling podcast. At lahat ng to ay yung pag-take niya ng opportunity para gamitin yung kasikatan niya para siya ay kumita ng pera. Sa dami ng publicity niya na yun, tiba-tibayan syempre. At nagamit niya yung kasikatan niya para gumawa ng pera. Ngayon, huwag na tayong lumayo. Dito sa Pilipinas, kilala naman siguro ng lahat si Diwata. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Sumikat siya sa social media at ginamit niya yung kasikatan niya para maging opportunity na palaguin yung business niya. Sa sobrang sikat niya, bukod sa sarili niya, may iba't ibang mga content creators na ginagatasan siya para kumita din sila ng pera. At ngayon, nabalitaan ko na si Diwata ay tatakbo daw sa eleksyon. Ngayon, hindi ako hater ni Diwata. May respeto ako sa kanya. Pero ano bang alam niya sa politika? Problema yan dito sa Pilipinas. Marami kang makikitang mga politician na tatakbo bilang isang senador o even presidente. Dito na natin makikita yung pag-abuso sa power na nakukuha gamit ang atensyon. Dahil ang atensyon ay kapangyarihan. Kapag may atensyon ka, nakikinig sa'yo ang mga tao, kaya kaya mong mapagalaw ang tao dahil lang sa mga salita mo. At syempre, kung meron kang self-interest, marami ka talagang taong mauuto at lalo na kung ikaw ay sikat. Pero anyway, hindi ko naman ginawa tong video na to para mag-hate sa mga artista o social media influencers na naging politiko. Hold up to, akin na atensyon mo. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ng mga tao yung halaga ng atensyon sa buhay natin. Oo, pwede natin gamitin ang atensyon para sa mabuti at para sa masama. Pero meron kasing mga tao na kapag sinabi mong mahilig ka sa atensyon, iisipin na agad nila na papansin ka o kulang ka sa pansin. Ako, naranasan kong maging sikat. Hindi naman sikat, pero nakakakuha ako ng sapat na atensyon nung junior high school kami. Bukod sa pagiging makukulit at sa pagiging suki sa office, kilala kami nun bilang pagiging isang grupo ng isang vloggers. Kapag sinabi mo yung pangalan namin, kilala agad kami. Mas dumami na sa panahon natin ngayon na pagkakataon ng isang normal na tao para magka-atensyon. Kailangan mo lang ng camera o kahit cellphone lang, marami ka ng chance na mapansin sa social media. Kaya nga umusbong ang pagiging vlogger o kung tawagin ngayon ay content creator. Atensyon ang puhunan. Nare-realize mo ba ng pagbibigay ng atensyon ay minsan panandalian lang? At madalas may pangmatagalang impact. Kung may hate ka na isang online personality, yun na yun. Binigyan ka ng pangmatagalang ines, kaya di mo mapigilang maines pag nakikita mo yung pagmumukha niya sa screen mo. At merong mga tao na mapapakinabangan mo ang pagbibigay ng atensyon. Mga taong papakilusin ka para gumawa ng maganda at makabuluhang mga bagay. Sila rin yung mga taong naiintindihan ng halaga ng atensyon. Ngayong nakuha ko na yung atensyon mo, gusto kong sabihin na hindi lahat ng atensyon ay masama at sana maging dahilan ka kung bakit maganda ang pagkakaroon ng atensyon. Girl, what I kill you just to throw a little